naa diha karon nga nagpakitag suporta sa ako ug sa akong pamilya. Daghan kayong salamat. Mga kababayan, medyo emotional po ang nakikita ko dito kay Congressman Pulong Duterte habang siya po ang ay, nagpapasalamat kay John Avines dahil sa pagbiyahe niya, mantakin mo from Cebu, talagang naglipad pa ng Davao para lang magpahayag, nagpakita ng suporta at makiisa sa pagbabantay diyan sa bahay ni Kong Pulong na di umano'y gustong pasukin ng bangag na mga nasa ahensya ng gobyerno. Kung sino man ito, ibahala na sila kung sino silang mga bangag na tinutukoy natin. Isa lang sinasabi nga ni Kong Pulong, ito daw ang matibay na aso ng bangag na pamilya ngayon. And syempre, pinasalamatan din ni Congressman Pulong itong mga kababayan natin na mga nagbabantay dyan, yung mga volunteers and vloggers. Anyway, pakinggan muna natin, mga kababayan. Sir John, daghang kayong salamat sa imong pagbisita sa pagsuporta sa amua o sa amuang pamilya. Pareal, daghang kayong salamat kanimo o sa tanan nga naa diha karon nga nagpakitag suporta sa ako ug sa akong pamilya. Daghan kayong salamat. Kahilak mo punta. So, naiyak na daw po itong si Kong Pulong dahil nga po sa suporta na nararamdaman niya. Kaya ito yung rason sa totoo lang mga kababayan natin. Nagalit na galit itong pamilya ni Bongbong Marcos. Galit na galit itong mga anti-Duterte dahil hindi nila matanggap na kahit anong propaganda, paninira, nagbabayad sila ng troll farm, mga vlogger sa sinungaling, mga mainstream media na binabayaran, no, tumatanggap ng mali-maleta, pinapa-impeach si BP Sara, para lang masira yung imahe ng mga Duterte, hindi nga epektibo. Hindi epektibo eh. Kasi mantakin mo yung bagong survey lang. Nakapasok si Congressman Pulong pampito at ang number 1 ay si Basti Duterte. Mantakin nyo, sinisira pa yan mga kababayan. Pinakulong pa ang tatay. Kaso walang naniniwala eh. Pati yung international community. So sila-sila lang yung nagagaguhan. Sila lang, mga pinklawan, dilawan, mga komunista. At kasabwat ang administrasyon ni Bongbong. Si BP Sara, sinasabi nila, overwhelming ang ebidensya laban kay BP Sara. Pero wala silang maipipresenta. So kailangan pa nilang ipasampina, kailangan pa nilang mag-fishing expedition. Hindi naniniwala ang tao. Kaya overwhelming nga po ang naramdaman ni Congressman Pulong dahil sa suporta. Kaya sa mga nandyan, nagbo-volunteers, mga vloggers, may mga galing pa ng Visayas, may mga galing pa ng ibang parte ng Mindanao. Mabuhay po kayong lahat at tama yan. Dapat magkaisa po tayo. At ngayon, mukhang tinatarget din nila yung Kingdom of Jesus Christ. Kasi balita ko may umaali-aligid sa paligid ng compound ng QGC. So, anong kabangagan na naman ito? Yung kanilang gustong gawin sa kanilang buhay. Hindi pa sila makontento. Ang daming problema ng ating bansa. Mantakin mo, patuloy na tumataas yung crude at gasolina. Next week daw, ayon sa mga lumalabas na impormasyon, ipapatak daw ng 170 ang litro ng krudo. Ganyan na po mga kababayan natin. At sa buong mundo, tayo lang yung nagdeklara ng National State of Emergency. Pero hindi pa rin nakokontrol yung pagtaas ng presyo ng bilihin ng krudo at gasolina. Sinasabi nila may mga dumating na supply. Bakit hindi naman nakokontrol yung presyo? At ang lahat na ngayon, presyo ng, hindi lang po yung produktong langis. Pati pagkain ngayon, tumataas na. Kaya lahat ngayon umaaray na. Tapos ang gobyerno natin, chill na chill lang sila. Nagbabakasyon sila. So ang sasabihin, hindi sila nagbabakasyon. Bakit sila umuwi sa kanilang mga lugar? So wala silang pakialam sa mga Pilipino. At yung mga Pilipino nagrereklamo na, wag nyo na ituloy ang impeachment. Sayang ang gastos. Gamitin nyo muna sa mga kapaki-pakinabang, lalo na sa panahon ng krisis. Wala, hindi sila nakikinig. Dahil dito. Dahil bayad po sila para i-impeach si Sara. Yung mga buboto na mga kongresista, mga senador na yan, maghanda po kayo sa galit ng taong bayan kapag itinuloy nyo yung impeachment kay Sara Duterte. Yan ang nakikita ko. Kabayan. Kasi lagi tayong nasa field. Tayo nakikinig lang sa mga pinag-uusapan ng mga tao, no? Galit na sila sa nangyari sa ating gobyerno. Kasi mas inuuna pa na i-impeach si Sara, mas inuuna pa yung pamumulitika kaysa gawin ang kanilang trabaho.
At sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, sinasabi po ni Atty. Torion na parang nakuryente itong mga buaya sa Kongreso, lalong-lalo na itong mga nasa makakaliwa at mga komunista dahil sa kanyang petisyon sa Supreme Court para ibasura, itigil na itong impeachment kay Vice President Sara na sadyang sinasadya nila at hindi patas, napakabayas nga. Kaya kung nag-akyat sa Supreme Court, itong mga abogado, kagaya ni Atty. Torion, sabi nga ni Atty. Torion, katangahan nila eh. Dahil sa katangahan nila, dahil nakitaan nga ng butas, yung ginagawa nilang pag-iimbestiga kay BP Sara. Unang-una, kung talagang sinasabi nila kasi na overwhelming ang ebidensya laban sa ating Vice Presidente, bakit pa pinapatagal? Sabi nga ng mga abogado ni Vice President Sara, kung may ebidensya sila para i-impeach si Vice President Sara sa House of Representatives, bakit pa nila pinapatagal? I-impeach nila, iakyat nila Senado para magkaroon na ng bloodbath. Pakinggan natin si Atty. Torion. Talagang iyak na naman yung mga dilawan, pinklawan at mga bangaglista. Sa aking petisyon eh. parang nagpanik. Oo. Kasi alam nila na meron silang sipyat kung sa Bisaya pa. Oo. Mali. Ano Kapalpakan. yung sipyat? Oo, meron silang mali. Oo. Kasi ang pinaka-stark talaga na mali doon ay yung standard under Committee Resolution 111 na ginamit nilang basihanan in dismissing the impeachment complaint of President Marcos. Basahin So yun nga, double standard. Kay Marcos, ang bilis nila binasura na yun talaga may basihan, may ebidensya. BP Sara wala, inulit lang nila eh. mo yung resolution doon. Sabi nila there are no ultimate facts that would constitute as an impeachable crime in the complaint filed. O, tapos there was no sufficient evidence daw, etc. etc. Eh yung standard na ginamit nila doon kay Presidente Marcos, dapat same standard dito kay BP Sara Duterte. Pero nga akong kaibigan na nandun sa kanyang Facebook account, kasama kami doon sa isang kaso, sabi niya, ultimate facts may not necessarily involve all the necessary facts, all the perfection of a complaint because such may be remedied during trial proper. Ganun ba? O bakit yung kay Marcos, defective daw yung complaint, dinismiss nila kaagad? O bakit dito hindi nila in-apply yun? O granting for the sake of argument na meron na ngang sufficient facts, meron ng sufficiency in substance, may probable cause na. Bakit pa kayo mag-mini-trial? Bakit pa kayo Yan ang mali ng mga gunggong na ito. Masyadong matalino po yung mga abogado na kaalyado ng mga Duterte. Kaya ang ganda ng picture na nasa screen po natin. Kagat na lang ng kamay. Itong si Laila de Lima. Diba? So katangahan talaga nila. Literal na katangahan nila kung bakit inakyat sa Supreme Court itong impeachment laban kay BP Sara. At ngayon nagpapanik po sila. Anong diskarte nila? Pinapalabas nila na natatakot daw si BP Sara. Alam mo, sa laban kasi, hindi pwede puro emosyon. Dapat utak ang gagamitin kung gusto mong magtatagumpay. So, china-challenge nila yung ating Vice Presidente na humarap sa kanila, lumaban. Alam naman ni BP Sara na kapag humarap si BP Sara sa kanila, ikukuyugin siya. Dahil lahat sila ay bayad para siya ay kukuyugin at i-impeach. So bakit pa siya pupunta doon? At the same time, kung sakaling ipapaliwanag ni BP Sara at masagot yung mga katanungan nila, ano yung mangyayari? I-impeach pa rin nila si Vice President Sara. Para saan? Na magsasayang siya ng oras. So maganda itong inakyat ni Atty. Torion, Atty. Vic Rodriguez sa Supreme Court. O antayin natin kung ano yung magiging decision ng Supreme Court sa petisyong ito. Maganda yan. mga hanap ng mga ebidensya kung malakas na pala ang kaso, no? Ang ibig sabihin yan, meron kayong ibang pakay. Yung ibang pakay ay hindi na naaayon kasi sa ating 1987 Constitution. Nang abuso kayo. Kaya nang abuso kayo, kami naman ng mga abogado, Atty. Torion, si Atty. Vic Rodriguez, si Atty. Jimmy Bondoc, si Atty. J.B. Hinlo, si Atty. Raul Lambino, no? At iba pang mga abogado, si Atty. Martin Delgra, no? Dudulog kami sa Korte Suprema kasi hindi na ninyo ginagawa kung ano ang dapat na gagawin sa impeachment complaint. Kaya kailangan kaming mag-file ng kaso sa Korte Suprema. Dahil ito sa katangahan ninyo, dahil ito sa mga maling mga ginawa ninyo. Kaya Yan ha.
Dahil sa katangahan nyo, dahil sa maling pinagkagawa nyo. Eh, nandito na ngayon sa Supreme Court ang petition na ibasura itong impeachment labang kay Vice President Sara. So, antayin natin ang magiging desisyon ng Supreme Court. Siyempre, nasa Supreme Court natin, matatalino naman yan. At tumaasa tayo na sila po ay magiging patas sa pagbibigay ng husga sa proseso ng impeachment kay BP Sara. Maraming uusapan naman po natin itong pinagmamalaki po ni Vince Dizon na lahat daw po ng mga sirang kalsada sa buong Pilipinas ay ipapaayos niya. Siyempre, kailangan may i-flex niyan. So, ipinilix niya yung inayos nilang sidewalks, manholes, potholes along Ortigas and Manila East Road. So, ito daw is preparation para sa tinatawag na alay lakad, mga kababayan natin. So, kung titingnan natin, may before and after. So, ayan, slide natin isa-isa. Nakikita nyo naman yung nasa screen po natin. So, tingnan nyo ha. Okay, so nakita nyo po kung ano yung kaibahan ng before and after. Kung may nakikita kayong kaibahan, di ba? So, ayan. Okay. So, ngayon, punta tayo sa comment section. Kasi dito yung paghuhusga. Yung ordinaryong Pilipino, ang taong bayan, yung maghuhusga kung okay ba, pasado ba itong pinagmamayabang nila na proyekto. Sabi ni Albert, parang wala namang nagbago sa mga picture. Siguradong milyon budget nito, sabi ni Myro. Sabi ni Melvin Lavilla, ang tanong ay magkano? Grabe. Alam mo, yung mga Pilipino ngayon sadyang wala nang tiwala sa nakaupo sa gobyerno ngayon. Sayang talaga yung legacy na iniwan ni Tatay Digong na garantisado na talagang maayos yung pagpapagawa. Sabi ni James, yan lang, nyeta kayo, DPWH, tapal-tapal lang. So literal na tapal-tapal lang talaga. Sabi ni Kuya Chok, ilang milyon kayang budget niyan? Sabi ni Jan, okay, buti sa alay lakad, ginagawa ang daan, pero sa mamayan, wala. Kasi may alay lakad, kaya pala pinagawa. Yung pala yung purpose. Masyado na kayong halata, sabi ni Matt Muego. Sabi ni Jojo, ha, seryoso ba to? Or joke lang? April Fools? Ganun ba yan? Kahit pa paano, ipagpapasalamat pa rin natin, ipagpre natin ang pamahalaan, sabi ni Gregor. Yan, nakabasa ako ng positive. Sa 10 binasa natin, may isang sumusuporta kay BBM. Diyos ko po, sabi ni Mark Bisabe, ilang bilyon po ang pondo nito. Sigurado, Paldo, yan. Diyan pala napunta yung billion, sabi ni Kem. Sabi ni Carl, quality. So, may palakpak pa. Sabi ni Kevin, Paldo, tapos yung budget, nasa milyon yan. Grabe, no? So, hindi na natin isa-isayin yan. May mga band-aid solution pa na nakalagay. Anyway, nakita nyo naman. So, nagustuhan yung mga nasa online community natin. Kayo po ang tatanungin naman natin. So, satisfied po ba kayo sa nakita nyong before and after na ginawa po ng DPWH at ni Secretary Vince Dizon? Comment na po sa ating comment section. At huwag kalimutan i-like ang video ito. At huwag kalimutan din i-share. And of course, marami pa po tayong pag-uusapan. Bagong ligasya na naman, mga kababayan, ni Bongbong Marcos. Ang trending na trending ngayon. Hindi dahil napakaganda, hindi dahil napakatibay, kundi bumagsak ang kisame po ng NAIA. So marami ang nasaktan. Kaya alam nyo mga kababayan po natin, kahit anong gawin nilang pagtatakip sa kanilang kapalpakan, kapag hindi nila inaayos yung pagtatrabaho, hindi nila inaayos yung budget, tinitipid ang budget, pagdating po sa serbisyo, pagdating po sa mga infrastructure, parang flood control project lang. Ito yung mangyayari. Yung mapipirwisyo ay ang mga ordinaryong Pilipino. Panoorin nyo ito. Ayan po mga kababayan natin, marami pang upuan. Tapos hindi mo talaga aasahan na babagsak yan. Dahil unang-una, no, sinasabi ni Bongbong Marcos is na privatize na po yan. Binigay na po sa private company para maayos, para mapaganda. O bakit biglang bumagsak? Nasaan po yung mga maintenance niyan? Bakit hindi nakita na nabubulok na pala yan?
So parang gobyerno natin ngayon. Nabubulok na nga po, pero nagkukunwari pa sila na maganda pa rin. Crisis na nga, sabihin nila na walang crisis na nangyayari. Masu-shortage na nga po tayo, sabihin nila na okay pa yung buffer stock po natin. Alam mo yung kahit hirap na po sila mag-explain, kahit halos wala na po silang palusot, ay pipilitin pa rin nila na ito isang kwento at iba to sa mga Duterte, isa sa mga Duterte, yung kapalpakan ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ito mga kababayan natin, pustahan tayo. Yung bumagsak na kisaming ito, itong palpak na kisami na ito, yung may mga nasakta na mga Pilipino, sisisi nila yan sa mga Duterte. Ngayon pala sasabihin ko, sigurado sabihin nila, ipanahon pa yan ng Duterte administration eh. Tingnan nyo, para lang malusutan na naman nila yung kanilang kapalpakan. Sigurado tinipid yan. Diba? Siguro kalahati ng budget lang yung ginamit yan. Kaya anong aasahan mo? Di bagsak. Kasi nga, korap ang nasa gobyerno ngayon. Kaya ano pa yung aasahan natin mga kababayan? Kaya kung nakaupo tayo, lalo na sa mga pasilidad ng gobyerno na pinagawa ngayon sa gobyerno ni Marcos Jr., maging mapagmatyag po kayo. Kasi mamaya baka biglang gumuho o biglang bumagsak. Kasi tandaan nyo, kinurap yan. Yan lang at maraming salamat.